May ilang pasaherong nagbabaka sakaling makasakay ng bus paprobinsya ngayon pong araw sa ilang terminal sa Cubao, Quezon City, lalo't fully booked na ang ilang biyahe. Kabilang po sa mga biyaheng fully booked na ang mga Padaet, Camarines Norte. Sabi ng bus company, ang ilang chance passenger may masasakyan pa naman pero tiyagaan po sa paghihintay. Sa bus terminal namang ito, fully booked na rin po sa October 30 ang mga biyahe ng air-conditioned buses na patungo naman ng La Union at Ilocos Sur. Muling tiniyak ng pamunuan ng bus terminal na may mga extra buses pa na babiyahe para matugunan ang dagsa ng mga pasahero para sa undas. Marami na rin ang mga pasahero sa Manila Northport Passenger Terminal. Pero inaasahang sa Huwebes at Biyernes daragsa ng husto ang mga biyahero na posibleng umabot sa 3,000. Pagtitiyak po ng pamunuan ng Philippine Ports Authority, naka-full deployment ang lahat ng kanilang mga kawani at suspendido ang leave ng mga ito para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon. Hihigpitan ding muli ang seguridad. Patuloy ang paglilibot at pag-iinspeksyon ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga transport terminal tulad ng Batangas City Grand Terminal. Agad na po na ng kalihim ang kakulangan ng mga upuan sa waiting area ng mga pasahero. Pinadadagdagan din ni Lopez ang mga bentilador sa terminal. Tiniyak naman ng LTFRB na tututukan nito ang compliance ng terminal. Ito na ang mabibilis na balita. Huli kamang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang AUV na nakahinto sa kalsada sa barangay Pinagsama, Taguig. Sa lakas ng impact, tumilapon ng rider at nagulungan ng 10-wheeler. Dead on the spot ang biktima. Ayon sa pulisya, papasok sana sa trabaho ang biktima na isang security guard nang maaksidente. Arestado ang mga driver ng truck at AUV na walang pahayag. Nasabihan na rin ng mga otoridad ang kaanak ng biktima kaugnay sa kanyang sinapit. Wala silang pahayag. Kritikal sa ospital ang isang lalaki matapos barilin umano ng isang barangay kagawad sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa investigasyon, pinasok ng suspect ang bahay ng biktima at binaril sa kwarto nito. Nagtamo ng suspect ng sugat sa leeg ang biktima na isinugod sa ospital. Tinutugis na ang suspect na tumakas sakay ng motorsiklo. Nakaupo sa tapat ng panaderyang Maginang yan sa barangay Poblasyon sa Santo Niño, South Cotabato. May isa ring lalaki naka-helmet na nagsa-cellphone habang nakatayo sa may panaderya. Maya-maya, pumunta ang lalaki sa likod ng babae hanggang bigla niyang tinangay ang bag ng babae. Agad siyang tumakas gamit ang motorsiklo niya sa hindi kalayuan. Sinubukan siyang habulin ng mag-ina pati ng staff ng bakery pero hindi na siya naabutan. Kwento ng mag-ina sa may-ari ng bakery, laman ng bag ang perang ipambabayad sana ng kuryente ng mga biktima pati ang mga ID nila. May nai-report na nila ito sa pulisya at patuloy pang hinahanap ang suspect. Sugatan ang isang lalaki matapos hambalusin ng kahoy ng nakaaway ng tatay niya. Ang nanay ng suspect sinabing sinaktan ng tatay ng biktima ang isa sa mga kaibigan nito. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Pagmasdan ng lalaking yan na tila may kinokompronta sa hapilan sa Tondo, Maynila. Isa pang lalaki ang biglang sumulpot sa likuran at hinataw ang ulo ng lalaki na agad bumulagta. Gamit ang pedicab, isinugod sa ospital ang 29 anyos na biktima. Ayon sa tatay ng biktima, malala ang tinamong pinsala sa ulo ng kanyang anak na kinakailangang operahan. Nagugat daw ang gulo noong Biyernes nang mabastusan daw siya sa pagsagot ng mga kaibigan ng sospek. Nakarating sa kanyang anak ang nangyari at sinubukan daw siyang ipagtanggol. Ang tanong ko, bakit nangialam? Hindi naman siya yun ang inano kong tao. Intention talaga nila ang paluin yun. Agad naman daw sumuko sa mga otoridad ang 19 anyos na sospek noong hapon din ng Biyernes. Na-recover ang 2x2 na ginamit niya sa krimen. Depensa naman ng nanay ng sospek, pinagbintangan ng tatay ng biktima ang isa sa mga kaibigan ng kanyang anak na nanakit daw sa kanyang pamangkin. Pagkatapos ay sinaktan daw ng tatay ng biktima ang isa sa kanila. Aminado ang tatay ng biktima. Nagwawala na rin po tapos pinagbabantaan po silang babarilin isa-isa. Yung anak ko po, syempre parang sabi niya po sa akin, nagdilim na raw po yung paningin niya kasi bukod sa sinapak na po yung tropa niya, ginanon pa daw po sila. Yung bata na po, yung tao po, yung parang pabalik-balik na lang din po sa kulungan kasi.
Gayunman, humingi siya ng paumanhin sa pamilya ng biktima. Sinisikap din daw nilang maghanap ng pera para makatulong sa gasto sa ospital ng biktima. Ayon naman sa barangay, susubukan nilang makuha ang kopya ng pribadong CCTV kung saan sinasabing nagsimula ang gulo. Para at least magkaroon po ng yung pangyayari talaga. Kung ano talaga ang punot dulo na pinagmulan po. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang suspect at naharap sa reklamong frustrated murder. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nauwi sa pamamarilang surveillance operation sa Lapu-Lapu, Cebu. Sara, anong update dyan? Rafi, patay ang isang pulis matapos barilin habang nagsasagawa ng nasabing operasyon. Ayon sa investigasyon, kasama ng biktima ang isa pang pulis nang pagbabarilin sila sa Barangay Sudlon 2. Sugatan sa insidente ang isa pang pulis. Posible umunong natiktikan sila ng mga sospek. Nag-alok na ng pabuya ang pulisya at ang lokal na pamahalaan para sa ikadarakip ng 3 sospek. Wala pang pahayag ang Criminal Investigation and Detection Group kung saan nakadestino ang 2 pulis na nag-surveillance. Hindi rin muna humarap sa media ang mga kaanak ng nasawi. Handa raw sa Senador Erwin Tulfo na harapin ang isinampang co-warranto petition laban sa kanya. Kaugnay yan sa pag-question sa citizenship niya. Narito po ang aking report. Sa pagharap ng kinatawan ng Senate Electoral Tribunal sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay ng budget nito, lumabas na merong nakahain ditong petisyon laban sa isang senador. We have a petition for co-warranto against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025 on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. Ang co-warranto petition ay isang legal na aksyon para questionin ang legalidad ng paghawak sa pwesto ng isang pampublikong opisyal. Sa kaso ng senador, tungkol daw ito sa kanyang citizenship. Hindi na nagbigay ng detalye sa anunsasyon at hindi na rin niya pinangalanan ang senador. Pero sa isang slide na ipinakita sa pagdinig habang tinatalaki ang accomplishments ng tribunal, nakasaad na nakatanggap sila ng petisyon laban kay Senator Erwin Tulfo noong July 2025. Pending daw ito ngayon sa tribunal at ginagawa ng Secretariat ang lahat ng preliminary actions nang naaayon sa kanilang panuntunan. Itong naka-file ngayon, Yes po. pending pa po. In 1 year, mariresolve na yan? Hopefully. Kaya ba? Kaya naman, Your Honor. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Tulfo na alam niya ang tungkol sa nakabinbing co-warranto case at handa raw siyang harapin ito. Sabi ni Tulfo, ang petitioner siya rin daw nagharap ng disqualification case laban sa kanya noong kampanya. Lahat daw ng disqualification case laban sa kanya ay dismiss na. Matatanda ang noong panahon ng kampanya, kinwestiyon sa COMELEC ang citizenship ni Tulfo dahil hindi raw niya umano na-renounce ang kanyang US citizenship. Dinismiss kalaunan ng COMELEC ang petisyon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. May sagot ang palasyo sa mga pumupuna sa anilay mabagal na pag-usad ng investigasyon ng ICI kaugnay sa flood control projects at kung bakit wala pa ring napapanagot sa mga sangkot sa mga maanomalya umanong proyekto. Sa mga naiinip, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So hintayin po natin dahil may naisang pa na po, yan naman din po ang pangako ng Ombudsman. Sagot yan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa isang briefing sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon. Ayon kay Castro, dumaraan sa tamang proseso ang investigasyon ng ICI. Hintayin na rin ang mga hakbang ng Ombudsman lalo't na isampa na ang mga reklamo sa mga individual na sangkot sa anomalya. May mga aksyon na rin naman daw na nagagawa kaugnay sa investigasyon, gaya ng pag-freeze sa mga pera at ari-arian at pati na rin ang pag-i-issue ng Immigration Lookout Bulletin Orders sa mga sangkot na individual. Noong September 19, nagsimula ang investigasyon ng ICI kung saan ilang mambabatas, opisyal ng DPWH at mga district engineer ang humarap sa komisyon. Sa
Sa punto pong ito'y kamustahin na po natin ang paghahanda naman sa mga pantalan mula sa spokesperson ng Philippine Ports Authority na si Eunice Samonte. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ms. Connie, at sa lahat po ng nanonood, nakikinig. Sa inyo pong pagbabantay, marami na po ba yung mga dumaragsang pasahero sa mga pantalan sa bansa? Sa ngayon po, we're expecting mas marami po yung this year kumpara sa nakaraang taon. We're expecting 2.2 million passengers kumpara po sa 1.9 million passengers last year. Bunsod na rin po ito ng mas maaga pong suspension ng mga klase ng mga mag-aaral at meron din po tayo ngayong mas mahabang holiday dahil po tumapat ng 31 yung Friday. So mas marami po tayo ine-expect pagdating po ng Thursday at Friday. At fully booked na rin ho ba yung mga biyahe daw ng mga barko naman? At syempre marami hong mag-uuwian eh. Good news po, sa ngayon po wala pa po tayo na monitor na fully book ng mga biyahe, pero ang advice po natin sa mga pasahero natin, kung mas maari po, mas maaga ay makapag-book na po sila online para po bago mapuno at bago magkaroon ng mahabang pila ay meron na po silang siguradong ticket. Opo, pero yung iba ho kasi talagang hindi techie at talagang sadyang pumipila pa rin sa mga pantalan. Mahaba na ho ba yung pila as we speak, ma'am? As we speak po, hindi pa po gaanong kahaba yung pila. And kahapon din po, nag-inspeksyon si Secretary of Transportation at si PPA General Manager Jason Tiago sa pantalan po ng Batangas na isa sa may pinakamalaking passenger terminal. Hindi pa po gaanong karami yung mga tao dyan. Pero in-expect po natin, madadagdagan yan ng Thursday and Friday at magkakaroon pa po tayo ng mga additional passengers. Bagamat sabi nyo nga po kanina, hindi po gaanong techie yung iba nating mga kababayan, maaari po silang bumili ng ticket dito po mismo sa ticketing booth sa ating mga pantalan. Alright. At may sapat ho tayong mga masasakyan naman, bilang ho na mga masasakyan. Tama po, meron po tayong relaxation sa mga barko. Ibig sabihin po niyan, mas nadagdagan po yung mga barko natin dahil po nadagdagan din yung ating mga pasahero. So, ang ating pong ine-expect actually, mas maraming pasahero kaya nakikipag-coordinate tayo sa Marina, sa mga shipping lines and sa Philippine Coast Guard para sa karagdagang barko po. Alright. In terms of security, ma'am, ano ba ang mga ginagawa na mga direktiba para po sa ating mga pantalan at may mga sapat din ho ba tayong magbabantay doon? In terms of security po, meron po tayong port police na roving po sa ating mga pantalan nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, around more or less 3,000 security forces po yan. And tayo po in coordination din with Philippine Coast Guard dahil po merong K9 Academy ang PPA at ang PCG. So ito pong mga K9 units natin, yung mga dogs ay naka-deploy na rin po. At meron din po tayong mga body-worn cameras at pati na rin po yung ating mga security po mismo dun sa mga gate at sa mga pantalan. At huling paalala na lamang ng mga bawal dalhin. Kasi yan ho ang parating nagiging sanhi ng pagkaroon ng aberya minsan sa mga pasahero. That's correct po. Ito nga po yung isa sa mga nagpapahabang ng pila, especially kapag may mga dala na bawal. Like for example, bawal pa rin po syempre yung mga deadly weapon, flammable items. And bukod po dyan, para naman po sa may mga kasamang pet o yung mga fur parents na may kasamang fur babies po, mas makabubuti kung meron silang dalang veterinary health certificate. Pati na rin po yung kanilang valid shipping permit. Makukuha naman po yan sa Bureau of Animal Industry. And mas maigi na rin po kung hindi na ganun karami yung kanilang dala dahil lahat po yan ay dadaan sa x-ray machine at baggage scanner. So mas marami pong security ngayon na pagdadaanan dahil mas marami pong tao. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Yan po naman si PPA spokesperson Eunice Samonte. May bagong GMA Afternoon Prime na susubaybayan ng mga kapuso, ang House of Lies. Pagbibidahan niya ni Beauty Gonzalez, Mike Tan, Martin Del Rosario at Chris Bernal. Chika sa inyong Mari ni Beauty, excited at thankful siya sa new project. Matatandaan na last project ni Beauty ang Prinsesa ng City Jail. Looking forward din siya na makawork si Chris na first time niya raw ma-meet. Sabi naman ni Chris, ready na siyang magbalik kontrabida na na-miss niya. Sa Artikulo 247, huling napanood si Chris bilang kontrabida. Ngayon, malapit na siyang mapanood ng mga kapuso na makikipagtarayan kay Beauty. Isa rin daw si Beauty sa mga iniidolo niya.
Si Mike naman isinare na nagkaroon sila ng workshop bago sumabak sa taping. Balik afternoon prime rin si Martin at inaming gusto niya raw ang karakter niya rito. Kasama niya rin sa cast sina Cocoy De Santos, Jackie Lu Blanco, Kyla Davis, Angel Cadaw at Jay Omana sa direksyon ni Jerry Lopez Seneneng.